binibigyan mo kami ng special protection, pinagpapala mo kami, O God. Hindi lamang po namin nakikita, but we give you praise, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong pong pag-ibig sa amin at pagliligtas. Patuloy po kaming dumudulog sa trono ng inyong biyaya. Hinihiling namin, Lord, na mangusap po kayo sa amin sa pamagitan ng inyong salita. I invite you, Holy Spirit, ikaw po maging tagapagsalita ngayong gabi. Pagkaloob mo nawa sa amin ang inyong mga salita at mensahe at bigyan mo kami ng pusong bukas, isip, mata at tainga upang matanggap po namin ang mga salita mo at kami po ay lumago sa amin pong pananampalataya. Pagtibayin po ninyo na meron pong tanda at himala ang mga salita mo, O God, at pagbabago ng buhay in the name of Jesus Christ of Nazareth. And we will give you all the praise, the glory, and honor. Maraming salamat po, Father God. In Jesus' name, and all the people of God that love the Lord, shout aloud, Amen. Praise God. Sige, practice po tayo. Nakabisa na po ba ninyo yung ating confession? This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be fed by the Word of God, by the infallible, indestructible, all-powerful seed of the Word of God. Today, I boldly declare, my mind is alert, my heart is receptive. I will never be the same again. I'm growing from glory to glory, from grace to grace, from strength to strength, from joy to joy, from love to love, from humility to humility, from obedience to obedience, from anointing to anointing, from prosperity to prosperity. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Kung ginawa mo yun by faith, sabi ng Lord, God is going to hasten His word to perform it. Amen. Praise the Lord. Basahin po natin ang John 7:37 to 39. Sa Tagalog lang, anak. Para lahat tayo maintindihan natin. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Amen. Sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Amen. Praise the Lord. Ang Panginoon po ang siyang magpapayaman at magpapala ng kanyang mga salita na atin pong binasa ngayon pong gabi. Amen. Nabasahin ko rin po sa English kasi sa English po nakabase yung aking pagkakahanay-hanay na mga kaisipan. Okay. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not given because that Jesus was not yet glorified. Amen. So sabi po ng Bible, mga kapatid, si Jesus daw po ang baptizer ng Holy Spirit. Sabi po ng Matthew 3:11, I indeed, sabi po na John the Baptist, I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So si Lord Jesus po ang siyang nagbabautismo sa Espiritu Santo at sa pamamagitan ng apoy. When a Christian is baptized in the Holy Spirit, Jesus said that out of his belly will flow rivers of living water. Magmula daw sa kanyang tiyan, sa kanyang sikmura ay dadaloy ang ilog
ng buhay. Amen. Tama ano? So, the initial evidence of the infilling of the Holy Spirit is speaking in tongues. Sabi po yan sa Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Acts 10 verse 44 to 46, when Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them which heard the word. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter. May karugtong pa po yan. Acts 19 verse 6, and when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. The Holy Spirit came unto them and filled them, caused them to speak in tongues like rivers of living water. Oh, praise God. So yun po yung bunga ng pagsasalita sa ibang wika, na yung pong ilog ng tubig ng buhay ay lumabas galing sa kanilang katawan. So then, the next manifestation of the infilling of the Holy Spirit is the boldness and power to preach the gospel. Katulad po ng ginawa ni Pedro, no? Sabi po ng mga Hudyo na nanggaling sa iba't ibang lugar, ano tong mga ginagawa nila? Nagsasalita sila ng ating wika na kung saan doon tayo nanggaling, para sila mga lasing. So, sabi po ng mga Hudyo na nakarinig ng pagsalita ng ibang wika. Tapos nag-preach si Pedro, tumayo siya at 3,000 ang tumanggap sa Panginoon pagkatapos siya mag-preach. So the next manifestation of the infilling of the Holy Spirit is the boldness and power to preach the gospel. The power to heal the sick, the power to cast out devils, and the power to do miracles, which had happened in the lives of the apostles. Pag binasa niyo yung Book of Acts, aklat ng mga gawa, ito po ay nangyari lahat sa kanila, sa mga apostol, at napuspos sila ng Espiritu ng Lord at ginamit silang ng Lord mightily. Amen? So sa Ezekiel, in Ezekiel 47 verse 8 and 9 and 12, it was prophesied that rivers of living water brings healing. It brings life, food, and medicines. Then said he unto me, these waters issues out towards the east country and go down into the desert and go into the sea, which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the rivers shall come, shall live. Ayan, kaya hinahanap ko yung kantang Come to the River of Life. Okay, and there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither, for they shall be healed, and everything shall live whither the river cometh. Wow. Verse 12. 12 na. And by the river, upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed. It shall bring forth new fruit according to his months, because their waters they issued out of the sanctuary. And the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine. So, yan po yung sinasabi ko na where the river flows, lahat po ng mga naroon sa river o sa dagat ay mabubuhay. Amen, they will live. Everything shall live whither the river cometh. Amen. So, the rivers of living water, or the infilling of the Holy Spirit in a believer's life, will bring life, healing, and blessing
to his life and other people. Yun po, ang purpose po mga kapatid ng baptism ng Holy Spirit is for ministry. Gusto po ng Lord na gamitin lahat ng kanyang mga believers para magamit sila powerfully, maraming masave, maraming maligtas, marami pong gumaling sa sakit, maraming pagpala. Amen. Yung po namang bunga ng Espiritu Santo, isa rin pong uri ng kapuspusan ng Espiritu Santo na magpuproduce tayo ng bunga ng Espiritu Santo. It is for ourselves. Ito ay para sa atin, para tayo ma-edify, para tayo mga kapatid ay lumakas, tayo po ay manampalataya at magamit ng Lord na meron pong kapangyarihan. Amen. So, yung po mga mahihina, lalakas. Amen. Yung po mga malungkot, sasaya. Yung po mga takot, tatapang. Yung po mga may sakit, gagaling. Amen. So, ito po yung sabing, the rivers of living water or the infilling of the Holy Spirit in a believer's life will bring life, healing, and blessings to the life of other people. Sabi po na Isaiah 44 verse 3, for I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. Hallelujah. Sabi po ng John 4 verse 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give, him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Wow. Springing up into everlasting life. Okay? Yan po yung well of water springing up into everlasting life. So the waters in the Dead Sea will be healed pag dinatingan nyo ng rivers of water. Amen. Where the river will come, everything shall live. Oh, praise God. Amen. Pagka po medyo bumababaw na po tayo, o kaya pag tayo po ay nanlalamig na, kailangan po natin na ma-refill tayo ng living waters. At ito ay sa pamagitan, mga kapatid, ng worship, ng prayer, at saka po yung speaking in tongues or praying in tongues. Amen. So, when a Spirit-filled Christian prays in tongues, rivers of living water will flow from his belly. He is cleansing himself or his body from sickness, from defilement, from weakness, and from impurities, and from death. Amen. Kasi darating daw yung buhay. Where the rivers of living water will come, it will bring life. Amen. Doon sa kanyang pupuntahan. So, Psalm 46 verse 3 to 5. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, there is a river. Alam niyo yung river yan, that's the Holy Spirit. And there is a river, the Holy Spirit. The streams, the infilling. Amen. The infilling of the Spirit of God. Whereof shall make glad the city of God. The believers. Tayo po yung city of God. Ano ho? We are the city of God. Amen. Pag dumating po yung Holy Spirit at dumating yung infilling ng Holy Spirit, it shall make glad the city of God. The believers, the holy place of the tabernacles of the Most High. Tayo po yung city of God. Tayo po yung holy place of the Most High. Tayo po yung tabernacle ng Most High. Amen? We are the dwelling place of the Holy Spirit. We are the dwelling place of God. Amen. So, kinakailangan i-steer lang po natin yung gifts na binibigay ng Lord sa atin. So, we need to pray in the Spirit always. Amen. God is in the midst of her. She shall not be moved. Sino yun? Yung city of God. The tabernacle of God. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Amen. That's the church. Amen. Kaya hinahanap ko, saan kaya yung, ano kayang kanta yun? Naalala ko yung kanta na yun, papaawit ko nga kay Jean.
Buti na lang si Jean ang tagapagpaawit. Yung pala, kasama sa line-up. So praise God. Lord, salamat po. Pinagtitibay mo yung mensahe mo na gusto mong matanggap ng mga anak mo. Amen! Praise God. Pag uhaw kayo, lumapit kayo kay Jesus. Pagka kayo po ay nanlulumo, nangihina, kayo po ay nagbabackslide, mag-pray kayo in the Spirit kung kayo po ay nabaptize na ng Holy Spirit. Kung hindi, mag-desire kayo, Lord, i-baptize mo ako, punuin mo ako ng Espiritu Santo. Amen. We need to choose to be baptized by the Holy Spirit because it is a command of Jesus. Di ba sabi niya sa Luke 49, if I'm right, 24:49. Ang sabi po din ng Lord, behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. So talagang kinumand ng Lord, tumigil muna kayo sa Jerusalem para matanggap ninyo yung kapangyarihan galing sa kaitaasan. Isn't God good? So kinakailangan po nating mabaptize sa Holy Spirit at kinakailangan po nating palaging napupuno ng Espiritu Santo. Nag-o-overflow. Yung pong ibig sabihin nun rivers of living water shall flow from your innermost being. Hindi po yung puno lang yung iyong cup, hindi lang puno yung lalagyan mo, but you need to overflow. Amen. Kasi hindi po sapat yung puno ka lang. Naalala niyo yung Psalm 23? Amen. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies, and that's the work of the Holy Spirit. My cup runneth over. Umaapaw. Dapat talaga umaapaw. Hindi yung puno lang yung cup mo. Kasi malungkot yun pag puno lang. Kinakailangan umapaw. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Amen! Yung pagdaloy ng Espiritu Santo sa atin pong buhay. Kaya nga inutos si Pablo, be being filled with the Holy Spirit. Ang nakalagay doon, be filled with the Spirit. Pero ang totoong translation, be being filled. Dapat palagi. Hello, umaapaw. Amen. Umaapaw sa galak, umaapaw sa kapangyarihan ng Lord, umaapaw sa pagpapala ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yan po ang dulot po ng banal na Espiritu sa atin, mga kapatid. Amen. Sabi po ng Romans 5:17, yan po ang ating scripture para sa pangalan ng church natin. So, Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Amen. Gusto ng Lord, palagi tayong masaya. Yung pong isang tatak ng umaapaw na presensya ng Diyos sa atin pong buhay. Amen. Masaya, mga kapatid. Hindi seryoso tayo pero masaya tayo. Amen. So praise God. Hallelujah. Amen. Sabi, nais ko ulitin. Gusto ko po itong palagi inuulitin. There is a river, the Holy Spirit, the streams or the infilling, whereof shall make glad the city of God. The believers, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Amen. So katulad dun sa Old Testament, running water is used for cleansing a defiled person. Pagka sa Old Testament, pag ikaw po ay defiled at ikaw po ay nagkasala, ang isang iutos sa iyo ng Lord ay ikaw ay maligo. Okay, in number 17, and for an unclean person, they shall take of the ashes of the burnt heifer of purification or sin, and running water shall be put thereto in a vessel. Yung pong Leviticus 15, kayo na lang po magbasa kasi tungkol po yan sa mga may asawa. Pagka nagkaroon daw ng release yung asawang babae o asawang lalaki, sila daw po ay unclean. So kinakailangan nilang maligo. Hanggang hapon, kinakailangan nila para pagdating ng hapon, malinis na po sila. So, mahalaga po yung tubig, and we believe na yung tubig po ay salita ng Lord.
So rivers of living water are God's goodness, benefits, and blessings being poured out to believers as they speak or pray in tongues. Naniniwala po ako doon. Kasi sabi po ng Romans 8:26, pakilagay lang anak. Romans 8:26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Amen. So, ano po ang sinasabi dyan mga kapatid? Siguro, titingnan ko po. Tayo po dito. Yung pong infirmities na sinasalita po dyan sa Romans 8:26, ang sabi po ng isang Bible scholars, ang ibig daw sabihin niyan, it means our physical, mental, moral weakness or flaw. Tingnan niya, physical, mental, moral weakness or flaw. Sabi po ng Matthew 8:16-17, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying himself took our infirmities and bare our sicknesses. Ang sabi po ng Bible scholars na yun, infirmities here means feebleness of mind and body, feebleness of body, malady, frailty, disease, sickness, weakness. All of this Christ bore on the cross, fulfilling Isaiah 53. Every infirmity is not a disease or sickness, but all these are infirmities. Okay? So, yung pong sickness, yung worry, yung defilement, the sin will leave our life, and the goodness of God will flow into our life continuously as we pray in other tongues. Hello? So, purihin ang Lord. Amen. So 1 Corinthians 4 verse 4. He that speaketh in tongue edifieth himself. 4:14. 4:14. Asa? 1 Corinthians 14:4. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. But he that prophesieth edifieth the church. Amen. Jude 20, isang chapter lang po yan. Jude 20, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Amen. Edified means building up. Amen. When you pray in tongues, you build up your spirit, your body, the house of God. You repair the house of God. Diba? Pag meron kang infirmity, meron kang sakit, meron malungkot ka, spiritually, nagbabackslide ka na, when you pray in the Spirit, you will edify yourself. Amen. Hello? As sabi po ni Jude, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Amen. So yung po ibig sabihin nun, the Holy Spirit cleanses the body and soul which has defilement, or which has sin, which has sicknesses, or infirmities, or worries. Nawawala yung worry natin kapag tayo po ay nagpe-pray in the Spirit. Amen. Sometimes, Christians are defiled with sin, worry. When there are trials or problems or unfavorable circumstances on their way, or that will come their way. This defilement, these worries or anxiety weakens faith. It weakens our spiritual life and bodies. But when we pray in tongues, this defilement are cleansed and washed by the living waters. Amen. Rivers of living water will flow from your innermost being, from your belly. Amen. So our cup will overflow. Amen. The power of God will work within us and through us. Amen. The defilement, the sicknesses, the worry,
The anxiety will leave us because of the living water flowing out of our belly. Amen. Ang sabi ng Romans 8:26, likewise the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So tuturuan tayo ng Lord na mag-pray in tongues, in the Spirit. Amen. Tapos pag ginagawa daw natin yon, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa lahat ng ating mga kahinaan. Amen. Nagkakaroon ng kagalingan. Halimbawa may sakit ka, mag-pray ka in the Spirit, 1, 2, 3 oras. I believe, if you have faith enough to believe that, pwede kang tumanggap ng healing. Amen. So, sinabi ko na nga, infirmities here means our physical, mental, moral weakness or flaw. Tulad ng Matthew 8:17. Parehas na parehas ng ginamit na word, infirmities, at parehas ng kahulugan. Amen. At yan daw lahat ng infirmity na yan, lahat ay kinarga ni Jesus doon sa krus. Amen. Hello. Kaya nga when we pray in the Spirit of God will help us in our weaknesses. Amen. Hindi raw natin alam ang tamang mga panalangin. It is the Spirit of God that will give us the right prayer. Amen. Isn't God good? Kaya naalala ko, nung nandun po tayo sa Cubao, pag tayo po yung nagpe-prayer meeting overnight, magmula 10 hanggang 4, puro praying in tongues. Ang ginagawa po natin doon, ang lakas. Nagigising yung mga kapitbahay. Kaya nga may nagalit sa atin doon, yung pala, INC. Hinarap ako. Nagalit na siya. Sabi, sobra na kayo. Ang ingay ninyo. Dahil ganun. Ganun po mga Pentecostal maingay. Amen. So, purihin ang Lord. Amen. Pag nag-prayer meeting kami, 10 to 4, wala pong tigil yan. Puro praying in the Spirit. Kung hindi praying in the Spirit, singing in the Spirit. Kung inaantok na tulog, in the Spirit. Deep meditation, tawag nila doon. Pero alam niyo, I believe, habang kayo po ay nagkakaroon ng deep meditation, kasi overnight, nagre-reveal pa rin si Lord sa atin. Nangungusap pa rin si Lord. Na-experience ko po yun nung ako po'y bagong resign. Nagpe-pray ako in the Spirit, siguro maghapon. Nung bandang hapon na inantok ako. Nung ako po'y inantok, nanaginip ako ng mga demonyo na inilalabas yung aking mga anak sa bintana. Meron mga duktong-duktong na mga kumot. Alam nyo, hinarap ko yung demonyo. Pagharap ko yung demonyo, nagmukhang tao. Kilala ko. Tumakbo ko maripas. Tapos natulog ulit ako. Pag-ising ko, mayroon na naman demonyo doon sa aming cabinet. Pagbukas ko ng isa, kilala ko yung demonyo. Pagkita sa akin, umalis. Pagbukas ko ng isang cabinet, naroon lumipat. Nakita ko umalis. Binuksan ko ulit isang cabinet, naroon. Nag-rebuke po ako kasi alam ko yung prayer ng binding and loosing. Hindi tinuturo ko po sa inyo. Binigyan tayo ng Lord ng kapangyarihan na talian ng mga gawa ng demonyo sa lupa at pangkawalan ng gawa ng kalooban ng Lord sa langit para mangyari sa lupa. Matthew 18 verse 18. Mahalaga po ito mga kapatid. Pakibasa lang. Matthew 18 verse 18 na. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Yan po ay isa prayer that God is giving His believers the authority to bind the works of the devil. Amen. Dito sa lupa, alam niyo naman yon. Sakit, karamdaman, kahirapan, kaguluhan, utang, kasalanan, magawa ng kasalanan, you know it, sin, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Works of the flesh. Pagka kayo po, binigyan ng mensahe ng Lord, kasi usually when we pray in tongues, in other tongues, in spirit, God speaks to us. Tapos, maaaring buksan niya ang ating spiritual eyes, makakita tayo ng demonyo, anghel, bukas ang mata, o makita tayo ng vision ng anghel o demonyo, o magawa ng diablo, inahayag ng Lord sa atin habang tayo po ay nagpe-pray in the Spirit.
Dapat marunong po kayo ng ganyang prayer kasi pag nakatanggap kayo ng revelation ng Lord na gustong gawin ng diablo sa buhay mo, do not accept it. Isang testimony yan sa buhay ni Sister Susan. Nagpe-pray siya in the Spirit, malakas, doon sa ating church sa Cubao. Nakita niya yung vision ng kanyang pamangkin na nasusunog yung mukha. Tumigil siya na pagpe-pray in the Spirit, tinanong niya, Lord, ano po ba yan? Bigyan mo kang tamang panalangin. So ang ginawa niya, hindi niya pinayagan yun, Lord, di ko pinapayagan na yung aking pamangkin ay masusunog ang kanyang mukha. I bind that spirit in the name of Jesus. As patuloy siya mag-pray. Pagkatapos niya, dumating sa bahay nila, yung kanyang pamangkin, dali-dali nilapitan siya. Sabi niya, tita, muntik na po masunog yung mukha ko. Kasi magluluto ako, bubuksan ko yung gasol, yung pugon. Bago ko buksan, kinuha nung katrabaho ko. Sabi niya, ako na lang ang magbubukas, magluluto. Umalis yung pamangkin ni Sister Susan. Pagbukas nung kapwa manggagawa niya, sumiklab yung pugon. Ang nasunog yung kanyang kaopisina. So God speaks to us like that. Pero dapat pinag-pray din ni Sister Susan yung ibang mga kaopisina na wag masunog. Kapag hindi kayo sensitive, hindi nyo po ito magagawa. Hindi nyo maintindihan na ito'y galing kay Lord at kung hindi ka marunong ng prayer, ng binding and loosing, mangyayari pa rin yun. So ako po, nung nakita ko yung vision, di ko tinanggap. Lumayas ka, demonyo, tinatalian kita, winawasa ko ang gawa mo sa church namin, di ka pwedeng kumilos sa amin. Eh grabe, naghimala si Lord, maniwala kayo mga kapatid. Bago pa lang church, ako konti, 20 lang yata, mahati pa, magiging 10 o 5. Totoo yan, kasi wala naman po tayong sinamulang malaki. Naghimala si Lord. Yung pong isang kapatiran po natin na mahal kami mag-asawa, nagpunta sa isang bahay ng kapatiran. Pagkatok niya, nandun yung maraming mga kapatiran nag-uusap tungkol sa church. Isa-isa silang sumalis. May 2 pastor sa loob. Hindi ako kasama dyan. Eh kasi mahal na mahal kami nung member natin na yun. Kasi kamag-anak namin. Hindi niya akalain pupunta siya. Naglabasan, nagpulasan. Hindi ako kasama dito. Grabe, kasi nag-binding loosing ako. Hindi ko tinanggap, hindi ko tinatanggap yung winawasa ko ito. In Jesus' name. Hello? Eh, una pa lang, gusto ng diablo, huwag tayong lumago. Una pa lang, hati na. Ganyan po ang demonyo. Pag nagsisimulang gawain ng Lord, ayaw niya lumago. Gagawin niya ang lahat para wag lumago yung gawain ng Panginoon. Eh, dapat ang mga anak ng Diyos ay marunong sila magpakapuno sa Espiritu Santo, mag-pray in other tongues, in other language, and God is going to speak to you kung ano yung gagawin ng diablo. Amen. Pwede mong talian, di ka papayag. Lord, pinapakawalan ko ang kalooban mo sa langit, dito sa lupa, para sa ministeryong ito, in Jesus Christ's wonderful name. Amen. Hindi po yun aksidente. Pagkita ko, demonyo. Pagtingin sa akin, nagmukhang tao. Habang ako po'y nasa kalagitnaan ng pananalangin, nagkaroon ako ng deep meditation na naginip ako. Hindi po masama yun. Diba, nag-overnight tayo, inantok ka, matulog ka. Tiyak mangungusap si Lord sa iyo. Amen. Hello? Ganun po si Lord, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon. Amen. So, yung po mga sickness, yung worry natin, yung defilement, yung karumihan natin, yung sin will leave our life. And the goodness of God will flow into our life. Amen. Continuously. Kasi sabi ng Lord, rivers of living water shall flow from your innermost being. Amen. Ibig sabihin, darating ang buhay sa iyo when you pray in the Spirit, when you pray in tongues. Amen. Darating ang buhay. Amen. Everywhere the water goes, the river goes, amen, it brings life. Nagkakaroon ng buhay. Nag-aapoy po yung mga napupuno ng Espiritu ng Lord. Kapag kayo po ay nalulumo na at gusto nyo sumuko sa bakbakan, sa labanan, miski sa ministeryo, you pray in the Spirit, pray in other tongues. God is going to comfort you. And rivers of living water will come into your life. Buhay ang darating sa inyo. Apoy, kasiglahan, tapang, boldness. Amen. Pati pagpapala ng Diyos, binasa natin sa Ezekiel, magkakaroon doon ng pagkain, kagalingan, medicine. Doon sa Ezekiel 47. Di po ba?
Hello! Mabuti po ang Panginoon. Amen. So the Holy Spirit will convict us of our sins as we pray, and then we will repent. Maalala mo yung papaalala sa'yo ng Lord, kasi anak ganito, meron kang ginawang ganito mga kasalanan, and you need to repent. Kailangan tayong humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga immediately, pag nagkasala kayo, you need to ask God for forgiveness. Amen. Para yung pag nag-pray ka, hindi na hadlang yun para kausapin ka ng Diyos. Amen po ba? The Holy Spirit will help us to live a righteous life. Amen. Kaya masaya ang Spirit-filled life. Amen. May buhay, may tagumpay, may joy, may love, may peace, may blessings. Amen. Remember all our sins are covered by the blood of Jesus. Tinakpan na tayo ng banal na dugo ni Lord Jesus. All we need to do is confess para sa atin. Alam ni Lord, tayo lahat, maraming mga pagkukulang. God knows it. Pero para tayo makalaya, you need to confess your sin. Amen? Para magkaroon ka ng kalayaan. Kasi kung hindi, ikaw ay tali ng iyong kasalanan. The devil will have a place in your life at yun ay gagawin ng diablo para maging hadlang sa inyong mga panalangin. Gagamitin niya yon. Amen. So Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Lalo na yung other tongues. You're praying in the Spirit. Prayer in other tongues, given by the Holy Spirit, it is more powerful. Imagine, galing na sa Holy Spirit. Paano mo malalaman na yung sinasalita mo galing sa Holy Spirit? Dapat born again ka. Alamin mo na ikaw ay tirahan ng Espiritu Santo. At kung ikaw ay nagko-compromise, tumigil ka ng pagko-compromise. Amen. Kung ikaw ay nagkakasala, you must stop sinning. Yun ang gusto ng Lord. Tapos palagi kang nagbubulay ng salita ng Lord. When you speak, the Holy Spirit will give to you the utterance. Diba sabi ng Bible, as the Spirit wills, ibibigay niya sa iyo yung gift ng Holy Spirit magaganap sa buhay mo. Amen. Alam niyo yung gift of the Holy Spirit, you must study it. The word of wisdom, the gift of the word of wisdom, the gift of word of knowledge, amen, the gift of prophecy, the gift of tongues, the gift of interpreting tongues, amen, the gift of working miracles, the gift of faith, amen, hello. There are 9 of them. Yun mag-ooperate sa buhay mo, papakita sa iyo ng Lord. Katulad po nung pinakita niya sa akin habang ako'y natutulog. Tapos ko mag-pray in the Spirit, inantok ako. And God gave me the revelation of what the devil wants to happen in our church. So ang tawag doon, the gift of word of knowledge, the gift of word of wisdom, pinakita ng Lord. Amen. Praise God. So, subukan mo, pag meron kang worry, meron kang problema, mag-pray ka in other tongues. Mawawala sa isip mo yung problema at magkakaroon ka ng pag-asa. Amen. Kaya ayaw ng Lord na tayo po ay nagwo-worry. Do you know that? Ayaw ng Lord na nagwo-worry tayo. Hello? Worry will stop the flow of God's blessing in your life. Sabi ng Lord sa Matthew 6:25-34, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the valley, of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Amen. For after all these things, all that do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all that these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So pray in the Spirit always. Sabi ng Ephesians 6 verse 18. Palagi ka mag-pray in the Spirit. Naalala ko isang kapatid po natin, merong isang okasyon, siya po ay isang lugar na kung saan meron pong parang nahimatay. Tama ba ako? Nag-pray siya in tongues in public. Pinalis niya yung mga tao, tapos nag-pray siya in tongues. Pinag-pray niya, gumaling. Ha? Basketball game. Nabagok yung ulo. So natakot na yung mga naglalaro. Nag-pray siya in tongues. Pinag-pray niya, gumaling. Naalala niyo yung kwento ko sa dating kapatiran po natin na natuto mag-pray in tongues. Sumakay sa jeep papunta sa school. Ang lahat na nakasakay mga lalaki, mayroong bagong bilhin TV yung driver. Malaswa yung pinanonood. Nagkakatuwaan sila. Natakot yung kapatid natin. Nag-pray siya in the Spirit. Nag-pray siya in the Spirit. Alam niyo, pagka-pray niya in the Spirit, sumabog yung TV. Sabi ng driver, siguro may nagpe-pray sa inyo ha. Eh siyempre, siya lang naman babae, siya lang ang nagpe-pray doon. Mga kapatid, yun po ay siyang mismo nagpatotoo, inuulit ko lang, kasi talaga po makapangyarihan ang manalangin sa ibang wika. Amen. Hello. Mabuti po ba ang Diyos? So, naalala ko po, noong ako po ay bagong alis sa trabaho, sa secular job, wala na po kaming income na regular na tinatanggap. Pero ako po, nagpe-pray ako, halos kalahating araw, araw-araw o isang araw, praying in the Spirit. Kasi wala kaming source ng income. Maliit lang yung church. Wala namang sinabing magkanong tatanggapin ko kasi wala namang malaking pondo yung church. So, palagi po yung ginagawa. Alam niyo po rin ng Lord, di kami pinabayaan ng Lord. Hindi kami naging kabigatan ng church. Hindi nila kami nakitang nagreklamo, humingi, o nagmakaawa. Hindi po, nagkuha ng pera. Hindi. Nag-provide po si Lord. Kasi palagi ko po yung ginagawa. Hallelujah. Tapos, hindi kami nagwo-worry. Hindi kami problemado. Hindi kami problema ng church. Amen. Hindi namin problema kung meron kami panggastos bukas, susunod na araw. Okay lang sa inyo yan? Hindi mo alam kung may pera ka, wala. Dumating sa punto ng buhay namin, wala kaming kapera-pera. Siguro nakwento ko na sa inyo ito. Araw ng Sabado, may church tayo ng Sunday. Sabado, nasa San Juan kami, wala kaming pera. Naghanap ako ng pera, nahanap ko 4 na 25. Ang minimum doon, 150. Hanap pa rin ako, lahat ng sulok, lahat ng ibabaw, lahat ng ilalim, everything, ang lawak ng bahay niya. Siguro yung master's bedroom, ito at saka yung kalahati nito. Master's bedroom. Doon ako nagpe-pray na mabuti. Madaming bedroom sa taas. Magandang bahay. Alam nyo, 150, nakita ko yung 2.25 nakakabit doon sa aras ni Sister Cora. Pinutol ko yun, tapos kinikil ko para hindi makita mayroong bukol doon sa dulo. Sabi ko sa kanya, bukas maglalakad tayo papunta sa San Juan. Pagdating San Juan, sasakay ka, puntang Cubao, at ako maglalakad daw. Hintay mo na lang ako doon. Linggo ng umaga, nangyari yan. Walang pagkain ng mga anak namin ng umaga. Merong bigas, walang panggatong, walang gas, walang ulam. So, ginawa ng paraan na lang ng aking hipag. Nagkuha siya ng kung ano-ano sa tabi-tabi. Tapos nagsilab, nakakanin sila. Pero, nangyari sa amin yun. Amen. Ibig sabihin, sinusubukan kami ng Lord kung kami magpapatuloy o hindi.
Wala kaming sinasabing, Lord, bakit ganito? Ang ganda ng trabaho ko, nag-resign ako, maganda ang future ko doon, bakit ganito ang ginagawa mo sa amin? Hindi, habang naglalakad ako, nagpe-pray kami. Habang kami naglalakad, nagpe-pray kami. Pagdating ng San Juan, naglakad ako hanggang Cubao, nagpe-pray din ako, nakabarong ako, balat yung sapatos ko. Kasi bagong resign ako, ang dami kong maayos sa damit. Sabi ko, Lord, huwag na sana ako makita ng mga tao na naglalakad dito kasi sabi ko, ang yaman mo eh. Nakakata ko rin, mayaman. Alay ko pinipreach yun. Si Lord ang magpo-provide, pero naglakad po ako. Breakthrough kami nung araw na yan. Kasi nagpe-pray kami in the Spirit eh. Alam niyo pa, nagpe-pray ka in the Spirit, di ka magre-reklamo sa mga problema mo sa buhay. Tanda mo yan mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo yung bahay namin noon, bagamat maganda pero luma na. Minsan may dumadalaw na masamang espiritu. Si Joshua na pag nasa second floor, nasa kuna, nasa baba kami, may narinig kami, humihinihila yung kuna ni Joshua. Panikan sila. Tapos tawanan sila, Sister Cora, tsaka yung kami, hindi kami tatakot sa iyo. Pag nasa baba naman, yung kuna ni Joshua, may humihila din, babaan sila. Pagdating, hindi kami natatakot sa iyo. Pray in the Spirit. Ganun po palagi. Kaya takot ang demonyo sa atin. Amen. Hindi siya pwedeng manalo sa atin, mga kapatid. Amen. So, minsan nangupahan po kami ng bahay, malaking bahay, grabe. Malaking bahay sa Cubao. Kilala ko may-ari ka, nakuha ko ng mura. Yung unang bayad namin, yung down payment, okay. Pero nung first month na magbabayad kami, wala kami pera. Maaga ako, nagpunta ako sa church. Nagpray ako ng more or less 3 hours. Praying in the Spirit. Praying in the Spirit. Walang tigil. May suntok, may tadyak. Tinatadyakan ko yung demonyo, suntok, inaalisan ko ng kapangyarihan. Wala po talagang tigil. Ang ingay ko kasi pag wala kang pera, wala kang pambayad, talaga maingay ka. Lalo pag nagpe-pray ka. Pagkatapos ko mag-pray after more or less 3 hours, sabi ko kay Lord, Lord, magpadala po kayo ng anghel ngayon at hayaan mo yung kailangan kong pera, ibigay niya sa akin. Sinabi ko kay Lord, kung hindi, mapapahiya yung pangalan mo, Lord. Kasi sabi ko, ang magbabayad ng bahay namin, ikaw. Sinabi ko yung kay Lord. Ay, may kumatok sa baba. Kasi 2 floor yung simbahan natin noon sa Cubao. May kumatok sa baba. Tapos, pumanik siya. Nakita ko. Kakilala ko sa Singapore. Hindi ko nga kaibigan, kakilala ko lang. Sabi ko, brother, you are an angel sent by God. Inakap ko siya, hindi siya makakawala. Alam niyo ang ginawa, bumunot ng bulsa. Yun ang unang ginawa niya. Pastor, I just come to give you this. The Lord told me to give this to you. Balumbon ng Singapore dollars. Binigay sa akin. Ano yung palagay niyo? Aksidente lang? Coincidence? Hindi po ng Lord. Sabi niya, Pastor, naghihintay aeroplano sa airport. Babalik na ako. Dumaan lang ako dito para ibigay sa yung pera. Sabi ko sa kanya, halika, magmerenda muna tayo. Eh, wala naman akong pera. Teka muna. Grabe, ang hirap hanapin ng bahay namin. Mahirap ding hanapin, lalo na yung church. Kung alam niyo yung Benitez, doon tayo nagtayo ng church sa gitna noon. Hindi mo makikilala kasi hindi finish yung hollow blocks. Parang sementeryo. Hindi mo talaga mahanap. Pero nagtanong-tanong siya, nahanap niya. Kasi inutusan siya ng Lord para ibigay yung pera. Alam niyo kung bakit? Kasi nagpray ako 3.5 hours. 3 hours, more or less 3. Tapos ko na matagal na pananalangin, kumatok siya. First time niya pumunta, naghanap siya, hinanap niya yung bahay namin, hinanap niya yung church natin na siguro mga 3-4 na kalye ang pagitan. Maraming tao doon sa church natin. Mahihirapan ka makita. Totoo yan mga kapatid, di po ako nagsisinungaling. Amen. Yung pong church na yon, maganda siya, napupuno kami. Kaya lang, napapangitan ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman kami ng magandang bahay-sambahan. Ang pangit nito. Eh di, binigyan tayo ng Lord doon sa City Tower sa Aurora Boulevard.
Ang baba naman. Kaya maglaman ng mga higit 200, pero ang baba, pag tinataas ko yung kamay ko, kasi mezzanine, hindi makataas yung kamay ko. Sabi ko, Lord, hindi po ito maganda. Bigyan mo kami ng mas maganda rito. Nag-pray po kami. Araw-araw, 1 oras sa loob ng 1 buwan, if I'm right, o 1 linggo. Araw-araw. Praying in tongues lang. Wala na. Pagkatapos ng praying in tongues 1 hour, nagpe-pray ako ng closing prayer time. Sabi ko, uwi na tayo. Within 1 month, nakakita kami sa tabi nun. Napakagandang bagong gawa na building. Yung church. Biro mo, nandun sa may tabi lang, kumani kami. Ang problema po nun, 5th floor. Ako, Diyos ko, yung mga matatanda sa amin, 5th floor, hindi makapanik. Grabe. Tapos walang parking. So, nagpray na naman kami. Natunugan ng may-ari, hinabol ako, mga kapatid. Ang upa yata namin, parang 40, you know? Malaki, basta malaki. 18. O 18, ganun. Bababaan ko, pastor, huwag kayong umalis. Sabi sa akin ganun. 1 taon pa lang. Natunugan na alis kami. Nag-pray kami, binigyan kami lang ng bago. Praying in tongues. Palagi. Tapos yun, nakita ng isang propeta, sabi, pastor, hindi ito ang para sa inyo. Lilipat kayo mula dito, pupunta kayo, pero hindi pa inyo susunod. Ang susunod na pupuntahan nyo sa inyo na yun. Ito na po yan. Pinrophesy po yun ng propeta. Grabe yun, kasi tinuruan kami ng Lord na mag-pray in tongues. Hindi mo alam yung prayer. Immediately, lipat kami doon sa Prisco. Tapos dito, after kontrata. So mahalaga po yun mga kapatid, yung pong nagpe-pray tayo in tongues. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Napakabuti po niya mga kapatid. Kaya ako, palagi ko sinasabi, mabuti ang Diyos kasi alam ko pong mabuti ang Diyos. Pag sinabi ko pong mabuti ang Diyos, mga kapatid, I meant it. Talagang mabuti siya. At pag habang sinasabi ko yun, lalo ako natutuwa. Na sinasabi ko, mabuti ang Diyos. Ako po ang unang-unang na-edify. Pag sinasabi ko yun, our God is a good God. Kapag sinabi ko yung God is good, I'm serious. Totoo po yan mga kapatid. Hallelujah. So purihin ang Lord. Ang dami po nang ginawa ng Lord sa amin pong buhay na kung saan pwede kong sabihin, walang kasing buti ang Diyos. Amen. Kaya po ang sabi po ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 14 verse 18, I thank my God, I speak with tongues more than you all. Sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako ay nagsasalita ng ibang wika nang higit sa inyo lahat. Kung halimbawa ang kongregasyon po ni Pablo doon po sa Corinto ay 200. Marunong silang mag-pray in tongues. Naturuan sila ni Pablo. Puno sila ng Espiritu Santo. Sabi ni Pablo, maski magsama-sama kayo, mag-pray in tongues, mas higit akong nagpe-pray in tongues nang higit sa inyo lahat. Wala akong tigil. Sinasabi po ni Pablo yan, mga kapatid. So I believe, through speaking in tongues, Paul had received a lot of revelations from God. Used by God mightily to work a lot of miracles and has written many books of the New Testament. Dami niyang sinulat na aklat sa Bagong Tipan. Siya lang ang meron ganun. Sabi ni Pedro sa kanyang sulat, itong si Pablo, mas marami siyang revelation word na natanggap kay Lord kaysa sa akin. Para sinasabi ni Pedro, ako, nakasama ko ang Diyos 3.5 years. Si Pablo, hindi. Nakita ni Pablo si Lord sa langit, nakapunta siya sa langit, at naghayag si Lord na maraming bagay tungkol kay Pablo. I believe it is because of speaking with other tongues. Sinabi niya, sabi niya, I thank my God, I speak with tongues more than you all. Kaya grabe yung himala na ginawa ng Lord sa buhay ni Apostol Pablo. So praying in tongues always will bring you into the supernatural realm. Dadaling kayo ng Lord sa supernatural as you pray in tongues. As you continue always praying in tongues, the flow of blessings of God will be upon your life.
bubuhusan ka talaga ng Lord. Ng maraming pagpapala. And I have experienced it. Kasi when you pray in tongues, when you pray in other language, hindi natin alam, sabi ng Bible. Pero sabi ng 1 Corinthians 14:2, when you pray in tongues, you are speaking the mysteries of God. Nagsasalita ka ng misteryo ng Panginoon. Alam mo yun? Alam niyo ang misteryo ng Lord? Siyempre, misteryo ng Lord, maligtas ang mga tao, mapagpala ang mga anak niya, maalis sa sakit at karamdaman, sa pagsubok, sa kalungkutan, sa mga masasamang bagay. Yan po ang mystery ng Lord. Pag binasa niyo, Ephesians 1, chapter 1, verse 2, chapter 2, chapter 3. Yung pong plano ng Lord sa atin ay napakaganda. Kaya nga when you pray in other language, amen, you are speaking the mysteries of God. Amen. Hello. Mysteries ng Lord. Yung pagliligtas, yung deliverance, tagumpay sa mga gawa ng demonyo, yan ang gusto ng Lord, na tayo palagi nagtatagumpay sa ating buhay, sa mundong ito. Andyan ba kayo mga kapatid? Hello. Kaya wag po kayong titigil mag-pray in the Spirit. Ayaw po na ito ng demonyo. Kaya nga nung napuspos po yung mga apostol ng Panginoon sa Acts chapter 2, sabi, ano ito? Mga lasing yata ito. Dinispise nila. Because the devil does not want the people of God to pray in other tongues. Siya ang kontra doon, mga kapatid. Ang demonyo, kaya minsan gumagamit ng mga tao at inaalipusta yung praying in tongues or prayer in other tongues. Only the devil will do it. Kasi si Lord ang nagsabi, out of your innermost being, out of your belly, shall flow rivers of living water. Shall flow rivers of living water. Na kapag dumating to saan man to dumating, it gives life. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng tagumpay, nagbibigay ng joy. Amen. Hello. Grabe si Lord, mga kapatid. Binigay na po natin ng Lord sa atin ng lahat ng dapat nating, na kailangan natin para magtagumpay sa buhay sa mundong ito. God will never fail us. Tandaan niya, mga kapatid. Tayo po tumayo. Let's pray in the Spirit. Kung hindi ka baptized, I believe God is going to baptize you. Pupunuin ka ng Lord. Basta seryoso ka. Basta uhaw ka. Si Jesus ang nagbabaptize, si Lord Jesus. Pero you need to desire. You need to be hungry and thirsty. Kinakailangan mauhaw ka, magutom ka of the Spirit of God. Amen. And you will have a breakthrough. Magtatagumpay ka. Let's pray in the Spirit. Hallelujah. Kurabasondo mokite lehanda rababahanda. Shandala mahandi. Until you experience the presence of God. I believe that when we pray in other language, God is going to meet your need. If you are sick, you can ask God to heal you through praying in other language. Pati na yung mga nanonood sa ating online service, when you pray in the Spirit, when you don't doubt and believe the gift of God, you may receive healing tonight. You may receive provision for your need. You may receive love, joy, and peace, and strength and victory over every circumstance in your life. God is going to help you. When you pray in the Spirit, you pray, you are speaking the mysteries of God. You are talking to God. Shara mahanda manakata mande. Yele meme handa melikunda brasonte lemanda. Melikom ka makakatalamando brosonte limahande. Yala mahanda mama. Mekete memeko makotalamando brosonte. Shandala mahande melikenta brasonto lomondo. Rebebe shala mama senkete limando. Yatalamando mekete limanda brasonte lehanda. Yara mama bade bade bade. Shandala mamahande. Mantalahande melikenda broso talomondo. Yara mahande talampanta makotekelimande lamando resete lehande. Rebobobo shala mama sendikahanda kabakabaka talamando boko tekelemondo robobo.
Shalabababade. Come on, just pray in the Spirit. Pray in other tongues until Jesus minister to you, work within you and through you in the name of Jesus. Hallelujah. Bigay mo lahat kay Lord yung cares mo. Give all to God all your cares because God cares for you. Hallelujah. Lahat ng burden mo, kabigatan mo, you give it to God as you pray in the Spirit and ask God to provide for all your needs in the name of Jesus to perform a miracle in your life. Setem re sombo katala mandoro boson telemanda yara bababa debe shala makanta lamando meketelehanda rabasonde yanda lamahande talampanta makotelikonda rasoteleme yara baba melikom kamu makakatalaman yetelema kotabrason telemende remahanda rabaraba shala babahande son telehanda sikalamahande kurabasondo monketelemanda brasata lamande yende rebeketelemanda brakotelemanda robo. I believe God, the Holy Spirit is ministering to every need of yours. Believe it in the name of Jesus. God wants you to be blessed. God wants you to be healed. God wants to provide for your needs financially, materially, mentally, emotionally. God wants to work within you and through you. Receive it in the name of Jesus. I believe the Spirit of God is here present to perform His miracles. Believe it in the name of Jesus. Have faith in God. Sobre katala mandoro sobre katelamanda rabaraba. Shala mamahande mente likonda brasonte. Memeko makotalaka mandok resete limanda brasonte. Shanda ramahanda. Father God, fill your people with your Spirit tonight in the name of Jesus. To the overflowing in the name of Jesus. Hayaan mo, Lord, na mag-overflow kami lahat dito, Panginoon. In Jesus Christ's wonderful name. In the name of Jesus. Shakatalamando mosete. Yele mehanda rababa. Shandala mahande. Yeme ketelemondo brosote lehanda rababa. Mente lekunta brasonte. Melikom kamo kakitelo makakatalamanda brasonte. Sobra katalamahande melehende brasonte. Nembro sekete lehanda raba. Shala baba bade. Sekete koma katalamando brosonte. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord God, we give you praise. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus.